guys, nandito na kami sa Clark Airport. Ito lang yung parang drop-off point ng arrivals. Ay, departure area. Sorry. Dito yung drop-off. Nasa baba yung pay parking. Dito try natin. Scan. Dito ba? Sa baba po. Sa baba po. Ano niyo po? Ganito. Thank you. I fully understand. Tsaka yung Nilagay ko na doon yung ano. Hmm? Yung nagsuot. Kaya nga, ba't hindi Baka naman? So guys, pagpasok nyo yan yung entrance. Tapos nandito yung mga self-check-in tsaka counters. Ah, sige. Siyata ba? Hindi. Restaurants. Parang wala to dati. Meron. Meron ba? Ay. Dito daw tayo sa Hapchan. Kumusta yung Hapchan? Masarap. Dito yung siomai nila. Okay din yung lugaw. Gusto ko yung gusto ko yung lugaw, hindi yung bonggang-bongga na maraming kung ano-ano. Lasang lugaw lang, tapos may protein, may egg, may pork, may shrimp, may atay, tapos ito hindi ko to alam. Yun yung sa'yo, wonton noodles, may beef Hindi, brisket. Beef Ay, brisket. beef brisket noodles pala. DIY nga pala tong trip na to, 4 days and 3 nights lang. Pero kahit DIY siya, mas convenient to. In 2026 kasi may mga way na makakapag-DIY tayo pa Boracay. Pero mas convenient na siya, mas madali. So mamaya ipapakita ko kung ano yung binook ko para mas convenient yung DIY trip namin. Kape lang muna kami para matanggal yung kasabawan namin. Ito kami guys. Excited yata kami. Maaga-aga namin nagising. So, naghihintay lang muna kami ng aming flight. Naturo mo dyan. So, ito, naglalakad lang kami. Palabas ng airport. Sakay kami ng tricycle papunta ng airport. Ating tugot yung buhok. Yan, ito na yung palabas. And then, nandito yung mga ano,
paradaan ng mga dito ay sasakay. So yun, 150 pesos. Dalawa na kami. And pupunta na kami dun sa nauuna sa pila. Oops! Gandaan. Ayan na, sinawin pa. Dali lang. Yes, ma'am. Good morning. Tapos yung phone nyo doon po, is J. Anton Brito po yung pangalan. So, diretso na po. Thank you. So, nandito tayo sa Tabon Port. Sabi ng tricycle driver, ano daw, paghabagat season. Dito sa Tabon Port ang port. Dito hindi ko alam ang sasabihin ko. So, pagamihan naman doon sa Jetty Port. So, ito. Tabon. Papuntang? Anong port yung Tambisaan Port. Ang alam ko pag-amihan yung isa, Kagban. Yun. Buti na lang naka-let's go Boracay tayo. Hindi tayo. Ang bilis. Ang daming tao. Kita mo. Nag-let's go Boracay kami. Share namin mamaya kung kano. Oo, mamaya na lang. Thank you po. Mandarin Bay po, Mandarin Bay. Welcome to Boracay, madam. Kaya nang maputi. Doon tayo sa sa individual. Dito tayo sasakay. Wala akong makita. Walang makita sa screen. Ayun. Tayo na ako na. Doon tayo sa dulo. Dito kami ibinaba ng individual na e-trike sa may Lavada Queen. Dito raw malapit yung hotel namin. So, pasok tayo guys. Tapos hanapin na natin yung hotel. May lechon. Lutong ulam, lechon. May pa-welcome na ulan. Wait lang. Hanapin na natin yung hotel.
Lulu Plaza Lunch, Boracay Breeze, 500 meters away. Okay, malapit lang. Embracing Boracay, rain or shine. Hindi na kami naka-vlog guys kasi naglakad na kami sa Station 3 para hanapin tong hotel. Tapos medyo lumalakas yung ambon. Pero naka-check-in na kami. Dito yan sa Signature Boracay Blue. Nabook namin sa Agoda. Ilalagay ko yung link niyan dyan sa description box para yun mismo yung mabook nyo. Beachfront na pala yung nakuha namin. So, ayan lang yung bed. Tapos literal na beachfront. Ayan na yung beach. So, ito na yung sliding door. Ayan, maulan. Maulan ngayon pagdating namin. Kanina pagbaba ng port medyo mainit pero pagsakay namin ng e-trike, Pagdating banda dito sa Station 3, Embon na. ayun, pagdating dito sa Station 3, umambon na. Pero support mainit. Ayan na, ayan lang yung beach. Ang ganda lang na-book namin. Ayan lang yung beach. Gagawa ko ng room tour nito pero baka sa second vlog na siya maisama. Ang early check-in tayo, no? Kasi Oo. anong oras pa lang? Anong Hindi oras pa naman lang? na tayo, basta pina-check-in na kami kasi Available pwede na yung room. Pero anong oras na? 12:22. 12:22 pa lang, Mm. pina-check-in naman kami kasi available na yung room. Tapos, ayan yung pa-welcome drinks. Habang nagpapahinga kami para makasettle na, i-share ko sa inyo yung kung paano kami nag-DIY this time. Kasi usually, di ba, yung DIY, so from airport, sasakay ka ng tricycle, and then pagdating mo ng port, iisa-isahin mo pa yung registration, tapos payment ng environmental fee, terminal fee, tapos boat fee, tapos doon ka palang makakasakay ng boat. This time, ang ginawa namin, nag-register kami through Let's Go Boracay. So, tinry ko lang to kasi napanood ko lang din siya. Meron akong 2 options actually, iPass at saka si Let's Go. Pero parang, sabi ko, ang dami nang nag-iPass. So, try ko na lang muna si Let's Go kasi baka mas konti yung tao. So, ipa-flash ko dito sa screen kung paano at saka ilalagay ko dito yung link kung paano kayo makapag-register kay Let's Go Boracay. So, basically, magre-register lang kayo online para hindi na kayo sa mismong port magre-register. And then, may option din kayo doon na bayaran na siya online. So, pwedeng GCash, pwedeng card. So, online banking, ganon. Tapos, pagdating nyo ng port, yung QR code na marireceive nyo after ng inyong registration tsaka payment, yun na lang yung ipe-present nyo sa kiosk ni Let's Go Boracay. And then, i-scan lang nila yung QR code, tapos, i-print nila yung ticket nyo, and then, yung tiga Let's Go Boracay, i-assist nila kayo hanggang sa makasakay kayo ng boat. So, para siyang fast track. So, literal na lalagpasan mo yung mga nagdi-DIY na nag-iisa-isa ng registration, terminal fee, ganun. So, yun. Nilagpasan namin lahat yun. Diretso lang kami sa boat. Wala man 5 minutes lahat ng process na yun. Under 5 minutes. So, try nyo siya guys kung nagdi-DIY din kayo. So, budget friendly pa din siya pero convenient way to transfer mula airport hanggang dito sa Boracay Island. Ito pala yung breakdown ng presyo ng binayaran ko online. Round trip na nga pala yung binook ko. So, pati yung pabalik. Kasi pag pabalik, magbabayad pa rin ng terminal fee at saka syempre boat fee. So, ayun. Kasama na yun. Tapos pagka dun sa kiosk, pag binerify nila yung QR code nyo guys, sasabihin din nila sa inyo na kung cover na yung pabalik. Yan. Ayan yung room namin. Nilalak lang. Lalabas kami for lunch. Punta kaming station 2 nito, magla-lunch kami. Ayan, tinutulungan siyang mag-lock ng door namin. Hirap na hirap kami dun sa pintuan. Hindi pa ako nakapag-room tour guys. Bukas na lang siguro pagka umaraw para mas okay yung... Thank you po. Yan, ito yung aming vicinity dito. Beachfront lang talaga siya. Ayan o. Tapos kung mapapansin nyo, medyo konti yung tao dito sa station 2. Ano na to, yung parang far end na to ng station 3. Kaya konti yung tao. So, lakad lang kami guys para mag-lunch. Update na rin. Lakad lang tayo dito para ma-view nyo din yung iba pang pwedeng pag-stayan dito. Mabuhay Resort. Dati sabi nila yung mga murang hotel nandito banda sa Station 3.
Pero ngayong 2026, sa totoo lang, feeling ko hindi na yung gaano totoo. Kasi ang daming mga bagong hotel dito. Tapos yung iba, mga exclusive na, ano man tawag doon? Yung parang villa, suites, Oo. ganyan. So marami na rin medyo pricey dito. Pero sa totoo lang, feeling ko sulit. Kaya dun dito namin ginusto kasi konti nga yung tao. Trivia nga pala guys, nagstay kami dito sa Boracay noong 2023 ng 6 weeks. 42 nights to be exact. Kaya medyo may idea na kami ngayong pagbalik namin kung ano yung gusto naming matry. So this time, Station 3 naman. Nung nagstay kasi kami dito, sa Diniwid area kami nagstay. Sa apartment yung kinuha na. Pag may time pa, siguro makakarating kami dun ulit. Ipapakita ko kung saan banda kami nakakuha ng apartment. Pero ito yung Facebook page nila. Ito yung Facebook page nila, Rav Residences. Sobrang bait ng landlady dyan guys. Ayan, sa mga long-term stay, ayan, yun yung mga karamihang nagbubook sa kanila. Guys, bumalik kami. Sobrang lakas ng ulan, we're dripping wet. Ayan, nagpo-foot wash kami dito. Ito pala yung reception ng hotel. So, nandito yan sa side ng hotel, yung reception na yan. So, bumalik lang kami kasi nga, hindi na kami tumuloy yung mag-station 2. Sobrang lakas ng ulan, nabasa lang kami, as in, nakababad sa basa. Sorry. Yan. So, tingnan natin. Tingnan natin anong may enjoy today. Nakabihis na kami. Hindi na kami naligo. Ito na yung ligo ng ulan muna. Pero tignan natin. Sa Boracay, ulan. Pero tignan natin sa labas kung anong pang pwede nating gawin kasi kailangan na naming mag-lunch. Kami sa may Willis Rock. Ayan, hindi na siya maulan, pero malakas pa yung hangin. May konting ambon, pero konting-konti lang. Dito sana yung kakainan namin, pero wala na pala sila dito. Wait, pakita ko guys kung alam niyo yung sinasabi ko. Katabi siya ng Kulay Mangyan. Dito siya, Backpage Burger. Wala na raw, nasa may D-Mall na raw siya guys. Tatapat lang siya nitong Willis Rock. Dati, nakainan namin yun and babalikan sana namin kasi nagustuhan namin. Anyway, tignan na lang natin kung saan tayo kakain. Balikan namin kayo. Sumakay na kami guys. Papuntang Backpage Burger. Since wala na nga siya dun sa dating location. Ayun, special na tong sinakyan namin. 100 from dun sa may Willis Rock. Since nalipat na yung location ni Backpage. Backpage. Yan! Diyos ko. Finally. Dito pala sa second floor. Ayan na guys, nahanap na namin yung Backpage Burger. Favorite ko kasi talaga to, sa totoo lang. Burger person ako. Tapos parang ito yung number 1 ko na favorite burger. Kaya binalikan namin. And as you can tell, parang hindi kami nag-research kasi wala kaming itinerary. Kumbaga, konti lang yung mga gagawin, ganyan, bahala na. Which is parang sakto lang din kasi nga biglang habagat. Sabi nga nung mga staff dun sa hotel, ang aga daw nung habagat this year. So, ayan, may 31 pa lang pero may paulan-pulan na. Anyway, ito pala yung menu nila guys. Pakita ko sa inyo. I-pause mo na lang. Ito muna yung mga drinks. Bago ko pakita yung burger. Wala na pala. Ito specials. Order ko yung truffle and brownie. Order I don't know. classic beef. Cottage beef. Tapos Basket of rice. lemon.
Worth the steps. Nung ating kapal, Lucy. The vacation started right. Ubus na guys. Naglakad kami papunta dito sa Labog. And nandito, nilipat nila dito yung mga activities. Ayan. Yung mga yun. Kasi yung gagawin nila? Oo. May banana boat din yata. Ayan. Nilipat nilang lahat dito. Kasi doon sa White Beach, malakas yung alon. May mga parasailing pa dun, no? So, nandito na kami ulit sa Station 3 guys, pabalik sa hotel. Sumakay na kami kasi para mabilis na at mas may time maka-enjoy ng pool. Tignan nyo yung store dito na. Lalabasan nito kung saan kami ibinaba. Store ko. Ayan, packet na tayo dito sa third floor ng hotel namin guys. Yan, ito yung pool. Wow! Yan. Literal na hagdanan to papuntang pool. And then, ayun. Overlooking. Dito na kami sa beach. Station 3. Harap lang ng hotel. Gumanda So, na yung panahon. Yes. May Yes. little sunset. Ito. Ayan. Maulap pero ayan. May konting araw. We are back guys, nakaligo na kami. So kanina habang nandun kami sa pool, gumanda talaga yung panahon, sumikat na yung araw. So lumipat kami sa dagat. Tapos ayun, naglangoy-langoy lang kami ng konti. Hindi naman nakakatakot yung alon. Tapos ayun, nakapag-sunset. Hindi ko na nakunan dito sa camera. So i-insert ko na lang yung clips na nakunan ko sa cellphone. Ito yung room namin. And then, meron ng ano dito, mga upuan, mesa. Ayan. Tapos dito lang kami nakatambay. Tapos ito yung view. Ayan. Dito na lang din kami nanood ng sunset eh. Maghahanap kami ng spa. So, na-search ko, meron malapit dito lang. Along yung White Beach ng Station 3. So, sana makita namin. Kami guys, nakahanap ng spa na malapit. Good Life Detox and Spa Center. Okay, dinner time. Nandito kami sa Congas. Gusto lang ng massage. Sa akin, full body massage. Tapos kay yan naman. Foot reflex lang. Kasi medyo sumakit yung sobrang sarap. Sabi ko kayo, I feel sad kasi hindi mo na-try yung full body massage. First time kong parang nakatulog habang minamasahe. Yay! Ayan na yung food. Sabi ko kanina, parang hindi kami ganong gutom. Pero nung dumating yung food, parang gutom naman. Beef tapa, kineme. Corned beef, kineme. Tapos, nag-order kami ng tom yum. Wala pa. Yun yung tom yum.
check niyo yung menu nila guys. I-post nyo na lang. Nabitan namin pang tom yum. Ito, pang tom yum nila. Parang second time pa lang natin kumain ng tom yum, no? Pero mas masarap to compared din sa parang una namin nakainan dati. Tapos ito yung menu nila. Meron silang all-day breakfast. Ayan, umorder kami niyan. Corned beef at saka to Brazilian beef tapa. Post nyo na lang